Benny Abante na karma tinakwil ng Baptist community matapos magsinungaling sa hearing. Ayan. Hindi tayo nakapag-reaction kahapon at medyo napaos ang boses ko. Alam niyo kung bakit? Siyempre tatanungin, bakit hindi ka naman nag-reaction? Hindi ka naman dumaldal kahapon. Ay nako, kaya napaos ang boses ko kakasigaw sa sobrang inis sa mga napapanood ko diyan sa Congress. No, lalong-lalo na kay Manuel. Na akala mo sobrang talino, na akala mo sobrang ang dami-daming alam sa mundo. 'Di ba? Halos ang kinalabasan lang din naman ay naging tagapagtanggol ng mga drug lord. 'Di ba? May paano pa siya, may pasabi-sabi pa siya na ayaw din namin ng mga ganyan, mga drugs, ayaw din namin yan. Hindi nyo nagigets ang punto ni FPRRD kahapon. Kahapon lamang. Ay nako, nagsalita na tayo rito. At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay sa Pinalalabas ni Congressman Benny Abante na marami sa kanyang mga Baptist community ang bumoto kay dating Pangulong Duterte noong 2016 elections. Yan yung sinasabi niya, no? Tiniriya niya pa yung mga vloggers. Mga DDS trolls daw. 'Di ba? Na sinuportahan daw nila si FPRRD nung eleksyon. Parang hindi naman. Na tila may panulumbat kay dating Pangulong Duterte na kaya daw wag daw murahin ni dating Pangulong Duterte itong si Benny Abante. Pero sa kanyang opening statement kanina sa hearing, abay napag-alaman na ubod pala ng sinungaling ang pari na ito. Kung ating babalikan ang naging post ni Benny Abante noong April 11, 2016, hindi niya sinuportahan ang dating Pangulong Duterte. Tanging Bible mode lang ang kanyang susuportahan. Kitang-kita naman, no? Hindi mo sinuportahan. Ay, nako. Ano yan? Abay nung nanalo na ang dating Pangulong Duterte noong May 22, 2016, biglang claim ni Abante abay sinuportahan daw ng mahigit 6,000 Baptist churches ang dating Pangulong Duterte. Makikita pa nga natin ang komento ng netizen na ito sa Facebook ni Benny Abante. At ang ayun yung tinatawag na lagay sa patag. Lagay sa patag. Kumbaga doon niya na pinalalabas na sinusuportahan ko na si Duterte pero hindi naman nung una. Diba? Kikita naman kasi sa kanya. Kita naman. Kasi kung ikaw talaga is yung taong sumusuporta kay Duterte, siguro hindi ka ganyan makitungo sa kanya. Bakit ka ba minura? Bakit ka minumura ni Tatay Digong? Diba? Siyempre, gumawa ka ng mga bagay na kamura-mura. Bakit naman yung ibang congressman hindi naman nagsasalita ng hindi maganda laban kay Duterte, minumura ba ni Duterte? Hindi, di ba? Ikaw kasi, kala mo naman kung sino ka naman kasing siga. Di ba? Isa pa syempre, religious kang tao, kamo. Di ba? Dapat is nilalagay mo yung sarili mo sa tama. Di ba? Yung pagiging religious mo, hindi mo hinihigitan. Di ba? At saka, wag mo sisisihin yung mga DDS trolls, DDS vloggers. Alam mo, hindi naman sila magsasalita ng hindi maganda sa'yo kung wala ka namang ginagawang hindi rin maganda sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi naman tanga yung mga DDS vloggers, hindi naman tanga yung sinasabi mong mga DDS trolls na magsasalita laban sa'yo o lalaitin ka o kahit anong sasabihin sa'yo kung wala kang ginagawang hindi maganda o sinasabi sa mga Duterte. Tama ba ako o mali? Huwag ka pong magagalit sa akin, sir, ha? 'Di ba? Sinasabihan lang kita. Itinatama ko lang kung ano yung sinasabi mo, no? Na nagagalit sila sa iyo lahat. Ano ba ang naging dahilan ng galit nila sa iyo?
ikaw din ang gumawa ng dahilan, di ba? Oh, ikaw ba meron kang kamag-anak o tatay mo, nanay mo, na inaalipusta, minamaliit ng tao, pinagtutulungan ng kung sino-sino, hindi mo ipagtatanggol yung mga yun? Titignan mo lang sila, sasabihin mo, papasensyahan mo, naiyahan mo na sila. Di ba? Pero sobrang dinudusta ka na. Eh syempre, yung mga nagtatanggol sa Duterte, magsasalita yan. Ipagtatanggol nila yan. Di ba? Kaya wag mo silang sisihin. Ang sabi niya, Ngek, akala ko Rojas. Oh, akala ko Rojas daw, oh. Siya na kasi ang Pangulo. At yun na yung dating Pangulong Duterte. Kaya't ang ibang mga Baptist Ito yung tinatawag na literal na playing safe. ay napakomento din. Open letter to Bishop Abante. Don't use the Baptist name and all its members as if you are the reason we voted. We are ashamed of how you used Bible verses in that hearing. The question is, do you even apply those to yourself? My family and I, along with others, voted out our love and trust for Tatay Digong. Not because of you and your words. Our faith is directly in the Lord. So don't pretend as if you are always right. Don't be a hypocrite. We are ashamed of you, Abante. Diyos ko, ipinagmamalaki na pastor siya. Napakasinungaling naman. Di na kinalabutan, damay si Lord. Yung opening statement niya is out of topic sa hearing at puro panunumbat. Basically, sinasabi na, Dear Mr. Duterte, huwag niyo po kaming murahin kasi iiyak po kami po. Sinungaling si Abante. Para namang takot na takot kayo sa mura ni Duterte. Masyado nga ang daming rules sa kanila eh, no? Talagang inaano talaga. Maraming rules tayo dito. Gusto nila maging peaceful. Ang tanong kasi dyan, gusto nila maging peaceful ang hearing, no? Pero may mga tao dyan na hindi peaceful, na nagsisimula ng hindi maganda. Oh, gaya ni Manuel. Oh, gaya ni Castro. Oh, 'di ba gaya nung iba diyan? Gaya lalo ni Trillanes. 'Di ba? Napunta yan diyan. Mamaya pag-usapan natin 'yan, mga katunay. 'Di ba? He did not vote for PRRD in 2016 and his church group did not endorse PRRD. They went for Mar Rojas or Grace Poe for president. Oh, kita mo naman ha, Mar Rojas or Grace Poe ang inendorso nyo. So, malayo ang usapan na inendorso nyo si FPRRD. Kasi kung kayo inendorso nyo si FPRRD, alam ni FPRRD siguro yan. No, imposibleng hindi niya alam. And Lenny Robredo and Zosimo Paredes for Vice President. Sinuportahan lang ang church niya si Duterte nung nanalo na. Bilang patunay ay heto ang listahan mismo ng mga sinuportahan ng kanilang church. O yan o, lumabas na tuloy. Ikaw kasi may nalalaman ka pang drama. Nagdrama siya kahapon eh, 'di ba? Na sinusuportahan niya si Duterte. O ayan o, for President po Grace. Mar Rojas, oh, 'di ba? For Vice President Paredes, Jesus Sosimo, Maria Leonor Robredo, 'di ba? Sa A for President, parang kung si Grace po o si Mar Rojas ang iboboto mo, namimili ka sa kanilang dalawa. Parang wala naman tayong nakitang Duterte diyan. Oh, dahil sa ginawa mo, dahil sa sinabi mo kahapon, ayan tuloy nagsaliksik sila ngayon. Kung talagang totoo yung sinasabi mo. O yan, lumabas tuloy sa hula ni Madam Auring. Wala si FPRRD dyan. Kaya so ang nangyayari is drama lang yung kahapon. Hirap naman sa atin eh. Ang angas-angas natin, tas bigla tayo nagpe-playing safe eh. Paano mangyayari ang sinasabi ni Benny Abante na sinuportahan daw nila ng church nila mismo ang dating Pangulong Duterte? Hindi, sinuportahan siguro nila ng presidente pa. Ng presidente na. Dapat ganun na lang sinabi ni Abante. Sinuportahan namin kayo nung presidente na kayo. Oh, medyo kasi mami-misinterpret kasi yung ganyan eh. 'Di ba? Na sinuportahan ka namin sa halalang binoto ka namin.
Parang ganun eh, sinumbatan niya eh. Binoto ka namin tapos gagantuhin mo ko. Kaya nga sinasabi ko kanina eh, kung alam ni FPRRD na binoto mo siya, hindi para ganyanin kanya. Kung alam ni FPRRD na sinuportahan mo siya, hindi para ganyanin kanya. At hindi para maging ganun ka din sa kanya. Si Tolentino, nakikita mo, di ba? Si Tolentino, inendorso ni FPRRD yan. Naging kasakasama niya yan. Ngayon, bumaliktad, napunta sa Marcos administration. Pero nakikita mo ba si Tolentino na nagsasalita na katulad ng ginagawa mo kung sinuportahan mo si FPRRD? Di ba hindi? Iba kasi yung may pinagsamahan. Kung meron kayong pinagsamahan at meron ka suporta sa kanya, hindi para maging ganyan ka. Siguro kung ikaw ay naiipit, di ba? Halimbawa, naiintindihan natin na hawak ka ni Romualdez, ganito, ganyan, ganyan. Wala kayong magawa. Siguro tatahimik ka na lang din. Tama ba ako mali? 2016 elections. Napakasinungaling. Dahil dito ay binigyan ng komento at reaksyon ni Mr. Will Talker ang kasinungalingan ni Benny Abante. Pare ka pa naman. Sa pa naman nang gagaling ang mga Bible verses na iyong ginagamit sa hearing. Pero hindi mo pala in-apply sa sarili mo. Yun lang. Nakakahiya na itong comment at reaction ni Mr. Will Talker. Panoorin natin. Ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS vloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang ating reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Minumura na katulad ng pagmumura ni FPRRD. Kasi naman ikaw ganyan ka din. Ganon din ang ginagawa mo kahit hindi ka nagmumura. Mas masahol pa sa mura yung ginagawa mo. Sir, di ba? Hindi ko maintindihan sa inyo kung anong pinaglalaban nyo. Di ba? Wala kayong pinaglalaban kung tutuusin. Yung sinasabi nyo mga biktima ng war on drugs ni FPRRD, wala kayong pinaglalaban. Ang pinaglalaban nyo lang, maligtas yung mga taong yun na alam nyong sumisira sa buhay ng kabataan at sa mga tao, sa mga inosente. Naisip nyo na ba sa sarili nyo, ano kaya yung tama ng bisyong yun? Ano kaya ang nagiging epekto? Di ba hindi nyo ba napapanood sa mga balita? Isang pamilya, pinaslang dahil sabog sa droga, dahil sabog sa pinagbabawal na gamot, ang taong ito. Di ba? Isang babae, hinalay, dahil sabog sa pinagbabawal ng taong ito. Hindi nyo ba napapansin yon? Tapos gusto nyo i-baby yung mga yon? Due process? Yung mga nagiging biktima nila, may due process ba yun sa kanila? Nakita nyo ba yon? Yung nagiging epekto ng masamang bisyo na yon? Na pamilyang walang kalaban-laban, tahimik na namumuhay, masayang namumuhay, ultimo bata, pinapaslang nila dahil sabog sila sa pinagbabawal na gamot? Napanood nyo ba yung babae na pinaslang sa harap ng anak niya dahil yung asawa niya sabog sa pinagbabawal na gamot? Nakita nyo ba yon? Hindi. Hindi nyo nakikita yon? Tapos sasabihin nyo ngayon sa harap ni Tatay Digong na bakit hindi binibigyan ng magandang proseso yung mga taong yun? Diba? Ako naiintindihan ko kung bakit ginagawa yun ni Tatay Digong. Wala silang sinasanto yung mga yun kapag lulong. Diba? Kumbaga, binabalik lang ni Tatay Digong kung ano yung ginagawa nila sa mga nagiging biktima din ng mga yun. Kaya hindi ko maintindihan kung ano pa yung pinag-uusapan nyo dyan sa hearing na yan. Doon ako napaos. Diba? Hindi ko kayo maintindihan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto ko madami. sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo. Wow! Ang yabang ni Abante!
Excuse me, Abante, hindi kami troll, mga totoong supporters kami ni Tatay Digong. Nasaktan ka? Masyakit? Public figure kang hinayupak ka Ha? Yan tayo. Pag kayo nang babalasubas kayo ng ibang tao, okay lang. Pag ikaw, Abante, hindi nyo lang magustuhan ang sagot ng pinagbibibit-bit nyo yan dyan sa hearing nyo. Grabe ka nga makapagsalita Oo, grabe siya magsalita Kaya nga sinasabi ko kanina siya yung gumagawa din ng dahilan kung bakit maraming nagagalit sa kanya. Kung siya ba ay maayos, wala sanang problema. Tapos ngayon, iiyak ka? Namnamin mo! Namnamin mo. Iyak si Abante, iyak siya. Maraming nambabash sa'yo. Tapos ang yabang-yabang mo naman. Ilan ba ang Baptist? Sure ka ba na binoto ng mga kababayan nating Baptist si Tatay Digong dahil sa'yo? Sure ka? Ang yabang-yabang mo. Tumakbo ka kayang senador. Sige nga. Si Abante umiiyak. Ha? Pero kung ano-ano ang mga pinagsasabi nyo kay Tatay Digong, tapos kayo ngayon nag-iiyakan kayo kasi maraming nang babash sa inyo. Deserve. Sila naman ang gumagawa niyan At huwag kang magmayabang, Abante. Ha? Ang mga Katoliko nga hindi nagmamayabang. Ang INC nga hindi nagmayabang. Huwag kang feeling na dahil sa'yo binoto ng mga tao si Tatay Digong. Dahil sa kanya? Grabe naman to. Dahil sa kanya, binoto ng mga tao, parang ang laki-laki naman ng ano niya, di ba? Parang milyon-milyon ang hawak niya, no? Dinaig mo pa yung INC. Dinaig mo pa yung sila Pastor Kibuloy. Wow, di wow, Sheen. Kung mag-iiyak ka pala pag i-bash ka at batikusin ka, huwag ka nang tumakbo! Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natungayan natin yung video na yun na nagbula kay Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.